captive out of the land of Israel a little bit, and she made it a name of Israel. And she said unto her mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Verse 4. And one went in and told his Lord, saying, Thus and thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver, and 6,000 pieces of gold, and 10 changes of raiment. Verse 6. And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man that sent unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Verse 8. And it was so, when Elijah the man of God had heard that the king of Israel had read his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come out to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. Verse 10. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. But Naaman was wroth, and went away and said, Behold, I thought he will surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Verse 12. Are not the Nile and Parker rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage. And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, Wash and be clean. Verse 14. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. Verse 16. But he said, As the Lord liveth, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. And Naaman said, Shall there not them, I pray thee, be given to thy servant 2 mules, burden of earth, for thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. Verse 18. In this thing the Lord pardoned thy servant, that when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon, when I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardoned thy servant and his decree. Verse 19, altogether ready read. And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little way. Tayo po natin mukupungkit tayo po ang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli, sa gabing ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa mga kabutihan na inyo pong ginawa sa aming pong buhay. Salamat po sa inyo pong kadakilaan, katapatan. Salamat po sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Sa gabing ito, kami po muli ay nagpapasalamat din sa inyong pong banal na salita na malaya po namin mapapag-aralan at mapapakinggan. Tulungan mo po kami sa mga problema na aming po pinagdadaanan sa mga pagsubok. Dalangin ko po na patuloy mo pong palakasin ang aming pong pananampalataya. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandirito po ngayon. Ako po ay naniniwala, sila po ay meron din mga pinagdadaanan, mga pagsubok. Ganun pa man, sila po ay nandirito sa inyong pong bahay-sambahan
upang sila po ay magpuri at magpasalamat at makinig po ng inyong pong banal na salita. Dalangin ko po aming Diyos na bawat salita na aming po mapapakinggan, nawa ito po ay tumimo sa aming po puso't isipan. Tulungan mo po kami na ito po ay aming pong i-apply sa aming pong buhay, hindi lamang basta napakinggan, kundi nawa ito po ay makita na aming po ay pinapamukay. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Nawa, patuloy na maghari sa aming pong buhay ang inyong pong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Muli, Ama, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan, ikaw ang siya may taas. Salamat po sa mga bawat araw na nandun po ang pong pag-iingat. Salamat po sa provision. Ito po yung aking samang dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Dito po ay nakita po natin na si Naaman, siya po ay gumaling sa kanyang pong karamdaman. Siya po ay may sakit na ketong, yung po tinatawag na leprosy, liver. So, nung una, mga kapatid, mga minamahal, ay ayaw po niyang maniwala sa messenger na ginamit po ni Prophet Elisha. Kasi sabi po dito sa verse 10, and Elisha sent a messenger unto him. So, si Elisha ay hindi po lumabas, hindi po niya hinarap. Ito po si Naaman. At siya po ay nagpadala lamang ng isang messenger saying, at sabihin mo ito kay Naaman, go and wash in Jordan 7 times. So sabihin mo kay Naaman doon sa kapitan ng mga hukbo ng King of Syria. So yun po ang position po ni Naaman. Siya po ay isang kapitan ng mga hukbo, ng mga sundalo. So yun po ang kanyang position. Talaga siya po ay matapang at siya po ay talagang sikat, kinikilala. So yun po ang sinasabi po dito sa verse 1. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria. So yan po ang kanya pong position. Siya po yung kapitan ng mga sundalo o hukbo ng hari ng Syria, was a great man with his master. So siya po ay dakila, kilala, honorable. Talaga siya po ay kagalang-galang o pinagpipitagan, may karangalan. Because by him, the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man, so matapang, malakas, invader, but he was a leper. Siya po ay mayroong sakit na ketong. So ito po si Naaman. At si Naaman po ay noong una ayaw po niyang maniwala sa pinadalang messenger. So ang title po ng mensahe ng Panginoon po sa ating po ngayong gabi, Obedience to the Man of God. So ito po yung title ng mensahe, Obedience, or yung pagsunod doon po sa lingkod ng Diyos, sa tao ng Diyos. So napakalaga po na talagang sundin po natin ang mga lingkod ng Diyos, or yung Man of God na tinatawag. Sa ating pong panahon ngayon, mapapansin po natin, marami po mga bagong Kristyano o bagong mananampalataya na talagang parang baliwala lang sa kanila yung sinasabi ng Man of God. Na talagang minsan nga tinatawanan pa yung mga payo o yung sinasabi ng Man of God. Marami po ang hindi nakikinig doon sa payo o sa sinasabi ng Man of God. So yan po yung nangyayari sa ating pong panahon na talagang baliwala sa kanila yung sinasabi ng kanilang pastor. Diba? So lalo-lalo na minsan makikita po natin sa mga kabataan, sa mga young people, na parang binabaliwala lang nila yung kanilang pastor. Tama ba? So yun po yung nakikita po natin sa ating pong panahon na talagang marami ang hindi nakikinig sa kanilang pastor. So ngayon po, nangyari din po ito nung pong panahon po ni Prophet Elisha. So tingnan po natin, obedience to the Man of God. Tatlong bagay pong ating pong titingnan. Verse 11 and 12, sabi po dito, but Naaman was wroth. So siya po ay nagalit. So nagkaroon po ng galit si Naaman and went away at talaga siya po ay umalis na and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand
over the place and recovered the leper. Verse 12. Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. So talaga siya umalis at nagalit. So yung makikita po natin dito, una, the refusal. Yung pagtanggi ni Naaman. So yung hindi po niyang pagsunod doon po sa sinabi ni Prophet Elisha, ng man of God. Kasi ang sinabi sa kanya ay magpunta siya doon sa Jordan. At doon ay ilubog niya ang kanyang sarili 7 beses. At ang Jordan, ito po ay talagang hindi malinis na tubig. Kaya sabi po dito ni Naaman, are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, ito'y ilog ng Damasco, better than, so mas maganda ito, all the waters, mas maganda ito sa lahat ng tubig doon sa Israel. So bakit hindi ako doon pinapunta, doon sa Pharpar, doon sa Abana? Ay doon ay malinis ang ilog, doon ay malinis ang tubig. At doon ako papupuntahin ni Prophet Elisha, na man of God na ito, doon sa maduming tubig. So nakita natin po doon yung kanyang refusal, ang kanyang pagtanggi, at talagang binaliwala niya yon, yung utos, yung salita ng man of God. So marami po sa ating pong panahon ngayon ay kung bakit nagkakaroon po ng split, nagkakaroon ng division, ay dahil nga ayaw nilang pakinggan yung man of God. So sa ating pong panahon ngayon, katulad na lamang po ng akin po na napag-aralan po doon sa symposium, meron po mga pastor na sila ay mga sumalo ng gawain. At meron doon isang pastor pang 39 na sa isang church. So, ang isa ay pang 27 sa isang church. So, sinasalo nila yung gawain. At mayroong isang pastor na sumalo ng gawain, pagsabi niya, ay na-split, nagkaroon ng division. So, yun po, na talagang nangyayari po sa ating panahon, na talagang ayaw nilang pakinggan yung man of God. So, yun po, na dito po nakita natin na talagang si Naaman ay umalis at nagalit pa. Sabi nga dito, so he turned and went away in a rage. So the refusal. So bakit siya ay nagkaroon ng ganitong refusal? Bakit niya tinanggihan? Una po kasi, kaya niya tinanggihan, sabi nga po dito sa verse 11, behold, I thought. So nagkaroon po kasi siya ng expectation. Yung po yung una, na bakit tinanggihan po niya ang utos ng man of God, hindi niya pinaniwalaan yung man of God. Bakit siya nagalit sa man of God? Sapagkat nagkaroon siya ng expectation. Behold, I thought. So, aking iniisip, aking inakala, He will surely come out to me. Iniisip ko, aking inaasahan, lalabas siya, haharapin niya ako. So, ito po yung expectation ni Naaman. At and stand and call on the name of the Lord, na siya'y harap sa akin, inaasahan ko siya'y harap, at titindig siya sa aking harapan, at tatawag siya doon sa pangalan ng Panginoon. Wala pong masama kung tayo mag-expect. Pero kung hindi po matupad, mangyari ang ating inaasahan, huwag tayo magagalit. Yun po yung nais na sabihin po sa atin ng mga talata. So expectation. Minsan kasi talaga masakit kapag ikaw ay umaasa tapos hindi nangyari yung iyong inaasahan. Kaya nga, sinabi ko minsan, huwag tayong umasa. Kasi masasaktan ka lang. Natawa na naman si Taguro, ano? Kaya tags, huwag kang umasa. Baka hindi masaktan, okay? So mga kapatid, yun po yung una, bakit nagkaroon po ng refusal? Kasi nga, si Naaman, siya po ay kapitan ng hukbo ng hari ng Syria. At siya po ay talagang matapang, kilala. Kaya nagkaroon po siya ng ganong expectation na talagang siya ay makilala at magiting na kapitan ng mga sundalo. So inaasahan niya, haharapin siya ni Prophet Elisha. So hindi nangyari ang kanyang inaasahan. So kung bakit nagkaroon po ng refusal, tinanggihan niya yung sinabi ni Prophet Elisha ng man of God. So sapagkat nagkaroon siya ng expectation, and then pangalawa, na makikita po natin dito yung kanyang ego.
Ego, or in other words, yung kanyang pride. Yun nga, na sinabi ng verse 12, are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? So mas malinis yung tubig doon sa Abana, mas malinis ang tubig sa Pharpar, kaysa sa doon sa mga tubig sa Israel. Ay bakit doon ako palulubugin? Bakit doon ako kailangan kong ilubog ang aking katawan 7 beses pa? Diba? So nagkaroon po siya ng ego. At ayaw niyang paniwalaan yung sinabi ng man of God. So marami sa mga young people at sa mga Kristiyano ngayon, minsan baliwala ang sinasabi ng pastor. Binabaliwala, hindi pinapakinggan, tinatawanan pa. Diba? So, ito po yung mensahe po sa atin ngayong gabi sapagkat ito po talagang we are in the last days. We are in the last days. Kaya sana ating po pahalagahan yung salita ng Diyos, pahalagahan po natin yung advice or yung payo ng man of God. Kaya sabi po ng Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So, huwag po nating baliwalain yung payo ng man of God. So, yun po ang una, the refusal of Naaman. Pangalawa po na makikita po natin dito, verse 13, salamat na lamang. Meron siyang mga subordinates, meron siyang mga followers, meron siyang mga tagasunod na nagmamalasakit sa kanya. So, the recommendation, sabi po ng verse 13, and his servants, ito yung kanyang mga tauhan ni Naaman, came near and spake unto him and said, my father. So, tinawag siyang tatay. So, yun po yung talagang pagpapakumbaba ng kanyang mga tauhan. Sabi dito, if the prophet, so kung sinabi ng propeta, had bid thee do some great thing, wouldst thou not have done it? Hindi mo ba yung gagawin? Kung sinabi sa iyo ng propeta na ikaw ay gumawa ng dakilang bagay, hindi mo ba yung gagawin? How much rather then will he say it to thee, wash and be clean? Sinabi ito ng propeta at sinabi pa sa iyo na ikaw ay maghugas doon at ikaw ay lilinis, gagaling ka. So bakit hindi mo gawin? So makikita po natin dito yung recommendation or yung encouragement, makikita po natin na tauhan na ito ni Naaman, mayroon pong concern sa kanya. Sana sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, hindi mawala yung ating concern sa mga kapatiran, sa ating kapwa mananampalataya, sa ating mga kapatid. Sana nandun lagi ang ating concern. Amen po ba? Na minsan, na kahit ano man yung gawin nila, magalit man sila, meron silang magawang mali, sana'y nandun pa rin yung ating concern. So ito po, yung tauhan po ni Naaman, ay talagang pinayuhan siya. At makikita natin dito yung kanilang concern at makikita natin dito yung kanilang pag-ibig, pagmamahal doon sa kanilang pinuno na si Naaman, doon sa kanilang captain, sa kanilang kapitan. So sana bilang tayo po ay mga Kristiyano, maghari ito sa atin. Huwag mawawala sa atin yung ating malasakit sa ating mga kapatid. Huwag mawawala sa atin yung ating pag-ibig, pagmamahal sa ministry. Kaya nga panay ang hugot ni Brother Luis kung mahal, hindi mo iiwan. Yeah? So kung mahal natin ang ministry, hindi natin iiwan. Yung po yun. Kung mahal natin ang prayer meeting, hindi natin iiwan. Kung mahal natin ang pagsamba, hindi natin iiwan. So ito po yung magandang nangyari po dito, na yung kanyang mga tauhan ay talagang nagmalasakit pa rin sa kanya. Nais ng kanyang mga tauhan na kanilang pinuno ay hindi lamang talaga maging magaling, kundi nais ng kanyang mga tauhan na ito ay gumaling sa kanyang karamdaman. So, ayaw ng para pag sabihin natin na ayaw ng kanyang mga tauhan na talagang makita yung kanilang kapitan na may sakit. Magaling nga sa labanan, magaling nga sa timaan. Pero
parang masama naman sa isang tao na mayroong ganong sakit. So yung sakit ng ketong, talagang ito po ay walang lunas. Kaya nga sa ating panahon pa rin ngayon, naka-isolate po yung mga may sakit na may ketong. Nakabukod sila. So salamat sa Panginoon, wala tayong ketong. Kaya marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Wala tayong ganong sakit. Sapagkat kung mayroon tayong ganong sakit, pandidirihan tayo, iniwasan tayo. Diba? Pero minsan, sa ating buhay, wala tayong sakit na ganon, iniwasan tayo. Diba? Lalo na kapag ayaw sa iyo nung gusto mo. Ano? So yun po, na makikita po natin na talagang nandun po yung kanilang malasakit or yung kanilang pagmamahal sa kanilang pinuno. Okay, and then, the last, mga kapatid, mga minamahal, verse 14. Verse 14, sabi po dito, then went he down. So yun na. Sumunod na po si Naaman, and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. So ito na po, the last, the readiness of Naaman to submit. Yung kahandaan ni Naaman. So by the way, bago natin po ipagpatuloy yan, kaya tingnan po natin, kung pinapaghari mo ni Naaman yung kanyang ego, kung pinapaghari ni Naaman yung kanyang anger, yung kanyang galit, hindi siya gagaling. Diba? Kaya wala talagang ibubunga maganda kapag tayo ay laging galit. So kaya talagang bago tayo magdesisyon, bago tayo mag-decide, kailangan kalmado tayo. At yun nga, hindi ko lang alam kung saan ko napakinggan na kahit ikaw ay masaya ka. Let's say for example, tumama ka sa loto, masaya ka. Siyempre masaya yun, tumama sa loto, jackpot. So, kahit masaya ang pakiramdam mo, huwag ka muna agad magdidesisyon. Kasi, kahit masaya ka, minsan kasi, mali pa rin yung desisyon na yung magagawa. Meron pong Kristiyanong gano'n, may nakikita po ako sa medyo malayo-layo naman. Na dahil mura, edi syempre, masaya, mura eh. Di ba? Bibilhin. So, ang problema, dahil mura, minsan nagiging sakit ng ulo. Di ba? So, yun po yun. Kaya, kailangan, bago tayo mag-decide, dapat kalmado tayo. Okay, so huwag ka mag-decide agad dahil masaya ka. Or huwag ka rin mag-decide dahil galit ka. So yun yun. Kasi walang ibubungang maganda. So yun po, kay Naaman, pabigla-bigla sa kanyang desisyon. So nagalit siya, umalis siya. Ngayon, salamat na lang, meron siyang mga tauhan na nagmalasakit sa kanya, meron siyang tauhan na nagmahal sa kanya. So ito na po, the readiness of Naaman to submit. So yung kanyang kahandaan para siya po ay sumunod. So yun nga, dahil sa kanyang pagsunod, so yung ating pong pagsunod sa man of God, it will give us healing. Kung tayo po ay susunod sa man of God, ito po ay magbibigay sa ating ng kagalingan sa ating pong mga karamdaman. Kaya wag po natin baliwalain yung sinasabi ng man of God. So mahirap nga lang minsan sa ating panahon na kita natin, baliwala na, ang sinasabi ng pastor, hindi na sinusunod. Okay, so yun po. Kaya kung pinairal ni Naaman yung galit, yung kanyang ego, so hindi siya gagaling. So, the readiness of Naaman to submit, it gives him humility. So nagbigay po ito sa kanya ng pagpapakumbaba. So yun po yung nangyari. Bakit? Tingnan po natin. Nasabi po dito sa verse 15, and he returned to the man of God. So siya po ay bumalik. So pumunta siya sa Jordan River, inilubog niya ang kanyang sarili 7 beses, and then gumaling siya, and then
Pagkatapos na gumaling, siya po ay bumalik sa man of God. So yun po na talagang siya po ay nagpakumbaba, nagkaroon po siya ng pagpapakumbaba. So yung ating pong pagsunod sa salita ng Diyos, sa man of God, ito po ay magbibigay sa atin ng humility, pagpapakumbaba. And then, ito po ay nagbigay din sa kanya, sabi nga natin dito, tuloy po natin. He and all his company and came and stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. So makikita po natin diyan, dahil sa kanyang pagsunod, nagkaroon po siya ng puso magpasalamat. It gives him a heart to thanks. So siya po ay bumalik at nagpasalamat doon sa the man of God. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin doon yung kanyang pagpapakumbaba at ang kanyang pong pusong mapagpasalamat. So, he displayed new attitudes. So, yung pagsunod sa man of God, nagkaroon po siya hindi lamang ng kagalingan, na hindi lamang yung kagandahan ng kanyang katawan, di ba? Kundi nagkaroon siya ng new attitudes. So, as well. Di ba? Kaya ang ating pong pagsunod sa salita ng Diyos and then sa man of God, magbibigay po ito sa ating ng new attitudes. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, meron pa po akong isang nakita po dito na napakaganda. Sa verse 2, tingnan nyo po. Verse 2. Balikan po natin ang verse 2. Sabi po dito sa verse 2, And the Syrians had gone out. So lumabas yung mga taga-Syria. Dumating yung mga taga-Syria by companies na talaga sila po ay marami. And had brought away captive out of the land of Israel. Meron silang dala ng mga bihag galing sa Israel. And then, a little maid, isang katulong. And then, and she waited on Naaman's wife. So, nandoon na itong katulong na ito ay naglingkod sa asawa po ni Naaman. So, ang isang bagay na maganda nakita ko po dito, doon po sa katulong na ito po ay taga-Israel, katulong, bihag, doon sa Syria. And then sabi po ng verse 3, And she said unto her mistress, sinabi niya sa kanyang amo, Would God my Lord, wherewith the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. So dahil po sa katulong na ito po yung nagbalita doon sa kanyang amo na babae na mayroong propeta po doon sa Samaria. At ito po ay nagpapagaling ng leprosy, ng ketong. So yung kanya pong attitude na talagang nandoon yung kanyang katapatan at alam niya ang kanyang posisyon doon sa kanyang amo at makikita natin yung kanyang concern doon sa kanyang amo kahit siya'y katulong lang, bihag. So hindi niya pinagkait na yung kanyang among lalaki ay gumaling sa karamdaman. Hindi niya pinagkait. So tayo, mga minamahal, mga kapatid, huwag po natin ipagkait sa mga tao yung kaligtasan. Huwag natin ipagkait sa kanila na sila ay maligtas. Kahit sino pa sila, ibahagi natin yung magandang balita. Na ito pong katulong na ito, ibinahagi niya yung magandang balita. Na doon sa Samaria, mayroong man of God, mayroong propeta na maaari makapagpagaling doon sa kanyang among lalaki. So, sana sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, katulad po ni Naaman, na si Naaman ay talagang nandoon na sumunod siya sa man of God. Sa ating pong buhay, hindi talaga may iwasan na talaga minsan tayo ay magagalit. Pero sundin po natin salita ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26, Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon
Yoran. So ako po ay nagpapasalamat, nandito po si Brother Raymond. At sorry, hindi ko rin naman nasabi yung schedule. Na ang schedule ay 6 ng gabi. Akala ko kahapon pa yun nakikita eh. Nabasa ko yung kanyang message kanina. Pastor, wala naman si Brother si Kuya Jason eh. Sabi ngayon pa lang ang prayer meeting. Susunduin ka pa maya before 6. So yung pala, akala niya umaga. So nag-absent pa naman si Brother Raymart. So salamat Brother Raymart, nandito ka ngayong gabi, kasama ka namin. At patuloy ka lang mag-pray, patuloy mo lang sundin ang kalooban ng Panginoon. At yung mga pinagpe-pray mo sa araw, ibibigay yan ng Panginoon. Huwag ka lamang mapagod sa kakapray. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos, sana talaga maghari sa atin. So si Naaman sumunod yung sa the man of God at nagkaroon siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman at nabago din ang kanyang pag-uugali. So siya'y bumalik at nagpasalamat at nandoon nagpakumbaba. Tayo po ay tumayo at magtapos po sa panalangin. Tayo po'y pumikit at manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa inyong pong kabutihan, kadakilaan, katapatan na ginawa sa aming buhay. Salamat sa mga pagsubok na inyong pong binigay sa amin at kami inyong pong sinamahan at binigyan ng lakas upang ito po ay malampasan. Salamat po sa bawat araw na kami inyong pong iniingatan. Salamat sa provision na meron po sa bawat isa. Salamat po sa buhay po ni Pastor Melo na siya po ay patuloy na nagagamit sa inyong pong gawain. Maaaring siya po ay may karamdaman, pero nandun pa rin po ang kanyang pong init sa paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin ang kanyang pong kagalingan sa kanyang pong karamdaman. Salamat din po sa buhay po ni Pastor Murada. At the age of 84, siya po ay nagpapastor pa rin. At the age of 84, hindi nagbago ang kanyang paglilingkod sa inyo. Salamat sa kanila pong buhay na sila po ay patuloy na naging gagamit-gamit. Dalangin ko po, patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, kalusugan, pagpalain ang mga ministry na pinagkatiwala mo po sa kanila. Salamat po sa mga kapatiran na nandito ngayon. Dalangin ko po na patuloy mo po tingin ang kanila pong panalangin. Dalangin ko po ang Diyos, maligtas po ang mga taga rito sa bayan ng mataas na kahoy. Patuloy mo po kaming gamitin upang ipahayag ang kaligtasan, ang katotohanan na tanging si Kristo lamang ang daan para sa kaligtasan sa katiyakan ng langit. At ang kaligtasan ito, ang katiyakan ng langit, ay tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa aming pong Panginoong Hesus na siya'y namatay dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Salamat po aming Diyos, umaasa at nananampalataya, ninyo po titingin ang aming mga panalangin. Ito po yung sabot dalangin, ngayon namin po sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.